Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ako, Carla, ang hindi makalimot. Pinalagpas ko na dati ang damdamin ko dahil bata ka pa. Pero ang mga araw na yun ay tapos. Kanina pa pabalik-balik sa isip niya ang mga sinasabing iyon ni Leon. Hindi tuloy niya alam kung ano ang totoo. You have a beautiful daughter, Rafael. Wika naman ni Mr. Nang nang kausap ang papa niya sa conference room. Ito ang supplier nila ng bottles cap na bumibisita lang sa planta nila habang nagbabakasyon ito sa Pilipinas. Marami din kasing magagandang beaches dito sa La Union. The most beautiful daughter I have. Biro naman ang papa niya na ikinaikot naman ang mga mata niya. Wala naman siyang ibang kapatid na babae kaya siya lang talaga ang pinakamaganda sa kanila magkakapatid. It is nice to meet you, Mr. Nang. Inilahad niya ang kamay sa bisitang Chinese national. I'm glad I visited your office and get to meet you in person, Ms. Sullivan. She will be my secretary again. All of your emails, samples product, will be sent to her. But of course, you can call me anytime if there's an urgent matter that needs to be addressed. Tahimik lang sila ni Leon na nakikinig sa pag-uusap ng papa niya at ng supplier na si Mr. Nang. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng komento si Leon. Pero ang nasa isip niya ay ang halik ni Leon sa kanya kanina. Hindi man niya aminin. Nagigising ang damdamin niyang kay tagal niyang pilit na kinakalimutan noon. Pero hindi siya papayag na paglaruan siya muli ni Leon. Hindi na siya ang dating Carla na hahabol-habol noon sa binata. Ma'am, may nagpadala daw po nito. Napalingon naman siya sa sekretarya na pumasok sa opisina ng papa niya pagdating ng hapon. Isang pumpom iyo ng isang dosenang bulaklak. I love red roses. And your cherry lips too. Ayon sa mensaheng nakalagay sa maliit na card. Red roses? Kanino galing? Tanong naman ng papa niya habang si Leon ay patay mali siya ng malingunan niya. Walang nakalagay na pangalan kung kanino galing. Ni hindi ko nga alam kung para sa akin to wala ring pangalan. Baka nagkamali lang yung messenger. Kararating mo lang may maliligaw ka na kaagad? Natatawang wika naman ang papa niya. Ano naman na nakakapagtaka pa? Noong naman talaga ligawin na ako Pagmamalaki naman niya rito. Pero kinuha niya ang bulaklak at itinapon niya sa basurahan. Sayang naman, bakit mo itinapon? Hindi ko kilala kung kanino galing. Baka mamaya may pampatulog pa yan kapag inamoy ko. It's dangerous to accept anything from stranger nowadays, papa. Are you sure? He's a stranger? Salubong naman ang kilay na wika ni Leon na ipinamulsa ang kamay at nanatiling nakatayo ito. Walang pangalan eh. O baka duwag naman kaya hindi kayang panindigan na may gusto siya sa akin. Well, you are right when you said you shouldn't accept anything from stranger. Kailangan nating mag-ingat sa ngayon, lalo na't may sumasabotahe sa planta nitong buwan na ito. Kumusta na ang pag-iimbestiga mo, Leon? Pinag-aaralan ko lang po ang kopya ng ilang CCTV na gumagana noong gabing iyon. Sadya kasing sinira ang kamera kung saan nakatutok sa mismong makina ang nasira. Kung gayon ay wala rin tayong idea kung bakit tayo sinasabotahe. I remember telling Dad that Mr. Tantoco was planning to get back to old business. But this time, they are more aggressive than before. Ang namamahala ngayon ng Tantoco Wines ay ang kaisa-isa nitong anak na si Divina. Ang sabi ni Dad ay banggitin ko daw ito sa inyo. Kailan mo sinabi sa daddy mo yan? Napakunot ang noo ng papa niya na hinarap si Leon. Last week, Uncle. Siguro po nung kaarawan mismo ni Lolo Carlos. And you forgot to tell me about it, ha? Tumingin ang papa niya sa kanya na hindi niya alam kung bakit. Yeah, I'm sorry, Uncle. Why? What's wrong about Tantoco Wines? Sila ba ang pwedeng manubotahi sa atin? Bakit naman nila gagawin yon?
Sunod-sunod naman na tanong ni Carla. Hindi ko alam at hindi pa naman tayo sigurado. Sagot naman ng papa niya. But to give you an idea about this Tantoco Wines, I used to be part owner of that company. Sa Manila pa kami nakatira ng mama mo noon. Bakit naman nila tayo isasabotahe? At bakit dito? Mas malapit naman sila sa planta ng Aguas Corporation sa Maynila, hindi ba? Divina was obsessed with me. May mga plano sila ni Mr. Tantoco para paghiwalayin kami ng mama mo at mabaling ang atensyon ko kay Divina. Nasaktan pa nga niya noon ang mama mo, kaya't nagdesisyon talaga ako na lumayo na lang. Doon ako tinulungan ng daddy ni Leon. Binili nila ang shares ko sa Tantoco Corporation. Tapos ay ipinagbili sa iba. Ang perang pinagbilhan ng shares ay siya namang ipinambili ko ng shares sa Aguas Corporation. Kaya may branch tayo dito ngayon. That woman, papa? Sambit naman ni Carla. Hindi pa tayo sigurado, pero kailangan nating magmatiyag sa paligid, Leon. Can you promise me that you'll guard my daughter at all times? I will, Uncle. 24/7. Nang titigan siya ni Leon ay agad niyang iniiwas ang mga mata. He doesn't have to, papa. I can take care of myself. Marunong pa naman ako sa judo, ah. Huwag na matigas ang ulo mo, Carla. This is for your own safety. Marunong ka nga ng martial arts. Paano kung malayo ang kalaban mo kapag inatake ka? At paano naman ako mapoprotektahan ni Leon sa ganoong pagkakataon kung sakali man, Dad? Sarkastiko niyang wika rito. I will take the bullets for you, sweetheart. Buong-buo ang baritono nitong boses nang magsalita ito. Don't say that, Leon. Agap naman ng papa niya. Hindi ko rin gustong may mangyari sa iyo kanino man dito sa planta. Kailangan kong kausapin si Hepe para makapag-blatter tayo sa mga ganyan. Sa pagsasalita ng ama ay nahihimigan niya ang seryosong usapin na ang pananabutahe ng empleyado sa loob ng planta. Kahit paano ay natatakot siya sa kaligtasan niya. Umuwi kayo palagi ng maaga, Leon. Huwag na huwag kayong magpapagabi kung hindi maiiwasan. Magre-request ako ng escort mula kay Hepe para ihatid kayo sa asyenda. At least hanggang hindi pa natatapos ang pag-iimbestiga natin sa pagkasira ng makina at CCTV sa nakamonitor doon. Yes, Uncle. Hindi kami magpapaabot ng dilim dito. Isang buntong hininga ang pinakawala ng papa niya na tila bumibigat ang balikat. Matapos mabanggit ang tungkol sa mga Tantoco, hindi niya gustong isipin na may panganib silang kinakaharap. Gusto niya ng tahimik na buhay kaya siya umuwi dito sa La Union. Nang matapos maglibot ang papa niya at si Leon, ay nagpasya na itong umuwi sila ng maaga. Dadaan pa ako kay Hepe para humingi ng proteksyon at payo kung ano ang maganda gawin. Wika ng papa niya nang patungo na sila sa parking lot. Iuwi mo na si Carla sa asyenda, Leon. Kapag may nakita kang sasakyan na nakasunod sa inyo, ay itawag mo agad sa akin. Don't worry, Uncle. I also carry a gun with me. You do? Yes. It has a license and a few bullets. Nagibit-balikat pa ito na tila ordinaryo lang ang paghawak ng baril. Good. Na maghiwalay sila ng sasakyan ng papa niya, ay nag-alala na rin siya dito kahit papaano. Sigurado ba kayong sa akusasyon ninyo sa mga Tantoco? Tanong naman niya kay Leon. Hindi ko rin alam, Carla. Sina Dad at ang papa mo ang nakakaalam. Sana nga ay hindi naman ganoong kaseryoso ang pagsasabotahe sa production natin. Hindi kaya sila rin ang nagpadala ng bulaklak sa akin tapos nilagyan nila ng pampatulog? Of course not, Carla. Huwag mong ikailan na alam mong sa akin ang galing ang bulaklak na yon. Sa susunod, lalagyan ko na ng pangalan mo at pangalan ko, lalakihan ko pa. Don't you dare do that, Leon. Hindi niya ma-imagine na nililigawan siya ni Leon sa opisina with matching flowers and chocolates. Sa dinami-dami ng babaeng naugnay dito noon, ni minsan wala naman yata itong pinadalhan ng bulaklak. Leon was far from being romantic. Hindi ko gustong maakusahang duwag ulit, sweetheart. Kumindat pa ito sa kanya. Tigilan mo nga ako. At tigilan mo na ang kakanakaw ng halik sa akin. Daig mo pa ang mga French. Bakit? Hindi mo ba gusto? Parang wala naman ako nakitang resistance mula sa iyo kanina, ah. Paano ako makakapalag kung sambunot mo ang buhok ko? May kamay ka at mga paa. Bakit hindi mo ginamit? Akala ko ba magaling ka pa sa judo at Muay Thai? Nasukol siya roon pero hindi pa rin siya patatalo dito.
Habang pinaparamdam na naman ito na patay siya kay Leon, mas lalong tumataas ang inis niya sa dibdib niya. So ano ang gusto mong palabasin? Na hanggang ngayon ay may pagtingin pa rin ako sa'yo? You wish. Kissing is just a normal in Paris, Leon. People kiss each other, even just from first meeting. Huwag mong bigyan ng kahulugan yon. I-deny mo nang i-deny ang feelings mo. I am now being honest with my feelings for you. Alam ng papa at lolo mo ang totoong intensyon ko sa'yo. And I'm willing to suffer if you want to punish me with what I did 4 years ago. Ibalik mo sa akin ang lahat ng sakit na idinulot ko hanggang mawala dyan sa dibdib mo at matutunan mo nang tanggapin ang pag-ibig ko. Napalunok siya at iniiwas ang mga mata malapit na siyang maniwala na totoo nga ang intensyon ni Leon sa kanya ngayon. Finally, akala ko hindi ka papayagan ng papa mo eh. Niyakap siya ni Apple na magkita sila sa Baldwin Town Center sa Baguio. Kumusta ng isa sa sikat na mga modelo sa Paris? Ambunan mo naman kami ng swerte mo. Looking at you now, parang mas masaya ka nga sa akin. May anak na si Apple sa asawa nitong isang accountant. Sa Baguio na rin naninirahan ang mag-anak dahil doon nakadestino ang asawa nito. Well, totoo namang iba ang saya na magkaroon ng sariling pamilya. Pero syempre, gusto ko rin namang marating ang darating mo. Asan si Aki? Pinunta ng pinsan niya. Mamaya na lang daw pupunta dito kapag kumpleto na ang barkada. Kumusta naman ang buhay pag-ibig mo ngayon? Totoo bang ipinagpalit ka ng tisoy na yon sa ibang babae? Yes, don't worry about me. I am fine. Sa dami ba naman na nalilink sa iyo eh? Imposibleng hindi ka rin magkagusto sa iba. Sino naman ang bago mo ngayon? Ngayon? Wala, pahinga muna ako. I need more time for myself. Ilang taon na ba tong cute na baby na to ha? Kinarga niya ang anak ni Apple na nasa sahig. 2 taon na yan. 2 taon ka na rin may utang dyan. Biro naman ito. Walang problema, ipag-shopping natin siya ngayon. Napakagalante talaga ng ninang mo anak. Ipabili mo na kaya lahat ng gusto mong ipabili. Tumawa naman siya sa biro ni Apple. Tara na, magbihis ka na. Eto na, nagdinas lang ako sandali ng bahay at alam mo naman kapag may bata, hindi ba? Bakit ka ba nag-asawa ng maaga? Nagulat ako ha. Inong high school at college tayo, di ka naman nagkaroon ng boyfriend. Sobrang higpit nila mama, di ba? E di ayun, nang magka-boyfriend ako, nasagad ang kalandian. Isang tira shoot ka agad. Sabay sila nagtawanan ng kaibigan. Magbibihis na ako sandali lang. Kalahating oras pa bago natapos ang preparasyon ni Apple. May dala itong gamit ng anak tulad ng bote ng gatas at pamalit na damit. Sa isang fine dining restaurant sila kumain para makapagkwentuhan na matagal. Saan ka ba naka-check-in ngayon? Sa Alonte Hotel. Hinatid na ako ni Aki doon para maiwan ko yung bag ko doon. Tingnan mo nga itsura nating dalawa. Losyang na losyang kong tingnan kumpara sa'yo. Ano ka ba? Hindi ka ba naman masyadong nagbago ah? O ikailan naman ang balik mo sa Paris? Hindi na muna ako babalik. Pinakausapan ako ng papa na magtrabaho muna sa kumpanya namin para makapag-aral naman si Red. Mag-aaral ulit ang kapatid mo? Oo, malay ko bang masama na pala ang loob kasi naiwan lang siya dito sa asyenda. Bigla-bigla ka kasing umalis. Natatawang wika naman ni Apple habang binabalikan ang naging desisyon niya dati. O kumusta naman ang lalaking iniwasan mo ng bongga? May asawa na ba yun ngayon? Isang pigil ng ngiti naman ang pinakawalan niya. Wala pa. Bakit parang kilig na kilig ka pa dyan? Huwag mong sabihin, nilalandi mo na yung si Mr. Aguas na yun ha? Hindi ah. Iwas na iwas nga ako ngayon eh. Ang sabi ko sa sarili ko bago ako bumalik dito, hindi na ako makikipag-usap sa Leon na yon. Kung hindi naman maiiwasan, at least kaswa lang. Nagawa mo naman. Paano ko magagawa? Bukod sa magkasama kami sa trabaho ngayon, sa bahay ng lolo ko umuuwi yon. Seryoso? Bakit naman? Hindi ko rin alam. Hindi ko naman tinatanong sila papa. Sabihin mo nga sa akin ngayon kung paano ko iiwasan. Wala pa bang asawa? Umiling naman siya sa tanong ni Apple. Girlfriend. Ang totoo, nagbibigay siya ng sign na he wanted me. Oh, isang pilyang ngiti naman ang pinakawalan ni Apple. Ang sabi niya, pinipigilan lang niya ang damdamin niya sa akin noon kasi sobra pa akong bata noon. At naniwala ka? No. Kasi nga, kung ganoon,
Bakit kailangan niya akong saktan ng ganoon? Bakit kailangan niya akong iwasan? Itaboy palabasin na habol lang ako ng habol sa kanya. So anong plano mo ngayon? E di manindigan na hindi ko na talaga siya gusto. Kaya mo naman kaya? Dudang wika naman sa kanya ni Apple. Gagawin ko. Baka naman kaya nakatira sa inyo kasi nililigawan ang mga magulang mo. O baka naman nakatakda ka na pala talagang magpakasal sa kanya pero hindi mo lang alam. Di ba uso naman sa inyong mga mayayaman yung ganoon? Yun nga ang isang duda ko. Baka ipinagkasundo lang kami tapos pinalalabas lang niya na may romantikong namamagitan sa amin para hindi masagwang pakinggan. Edi pahirapan mo lalo. Ay naku, ang gwapo din kasi ng Leo na yun, no? Ay naku, Apple, napakaraming gwapo sa Paris, no? Napakaraming gwapo sa Paris. Pero nangingislap ang mata mo nung si Leo na ang natanong ko. Tudyo sa kanya ng kaibigan na hindi siya nakasagot dahil nasukol na talaga siya. Sasama ka ba mamaya? Tanong niya para ibahin ang usapan. Pupunta sila sa bar para uminom ng mga kaibigan nila noong high school. Naku, alam mo kapag ganitong may anak ka na, isa yan sa hindi mo na magagawa. Bakit naman? Pagod si Larry pagdating. Alangan naman siya pa ang pag-alagain ko dito sa anak namin. At alangan namang isama ko tong bata, no? Hindi bale. Pupunta naman daw si Menchi. Ikamusta naman si Aki? Mukhang gustong manligaw ulit ah. Sabi ko nga diba, wala muna akong panahon sa love na yan. Tama, mag-enjoy ka na muna sa pagiging single. Mas maraming manliligaw, mas masaya. Pagkatapos kumain ay namasyal pa sila ni Apple. Gabi na sila naghiwalay sa mall dahil makikipagkita naman siya sa ibang kaibigan sa bar. Sumaglit muna siya sa hotel para magbihis. Pagdating niya sa bar ay naroon na ang mga kaibigan niya. Hindi niya alam kung bakit sa pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya na pares ng mga mata. At dahil ngayon lang niya ulit nagkaroon ng nightlife, sumasagad siya ng inom. May ilang nagkislapang kamera na hindi niya pinapansin. Marami namang tao sa loob ng bar at karamihan ay kumukuha talaga ng larawan. Let's dance? Yaya ni Aki sa kanya. Pinaunlakan naman niya ang kaibigan. Yun oh, parang may damdaming magbabalik kay Aki. Sigaw ng isang kaibigan nila na tinawanan lang nilang dalawa ni Aki. Hanggang college kasi ay nakabuntot ito sa kanya para manligaw. Hanggang nakasali na sa grupo nila si Apple. Ngayon ay isa na ring negosyante si Aki. Nang nasa gitna na sila ay nagpasaring ito na gusto ulit manligaw sa kanya. Huwag na, hindi ko gustong masira ang pagkakaibigan nating dalawa. Hanggang ngayon ba naman busted pa rin ako sa'yo? Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan niya. Sa tagal ng pagkakagusto ni Aki sa kanya ay parang gusto niya na rin pagbigyan ang paliligaw nito. Kung hindi lang talaga kay Leo nakatali ang puso niya. Okay na yan, at least forever na ang friendship natin. Sige na, bigyan mo naman ako ng isang pagkakataon. Malay mo ma-develop ka rin sa akin ngayon. Ang kulit mo rin ano? Pasalamat ka, kaibigan kita. Nagsasayaw pa sila ni Aki na mapakunot ang noo niya sa lalaking nasa isang sulok ng bar. Agad sumikdo ang dibdib niya. Anong ginagawa ni Leon dito? Pinilit niyang ignorahin ang presensya ng binata. Ilang beses pa sila nagsayaw ni Aki. Alauna na madaling araw ng karamdam siya ng kalasingan dahil sa labis na pag-inom. Isayaw mo ng isayaw hanggang mapasagot mo. Kantsaw naman ang isa nilang kasama. Oh no, lasing na talaga ako at hindi na ako makakapagsayaw. Hindi na ba kaya? Hatid na kaya kita sa hotel? Presenta naman sa kanya ni Aki. Hindi na, sabay-sabay na tayong umuwi mamaya, ipapahinga ko lang tong kalasingan ko. Sumundal siya sa upuan saka ipinikit ang mga mata. Nang may hinatid na kape sa mesa nila, ay agad niyang ininom iyon. Okay, last dance na to. Uuwi na tayo pagkatapos. Wika naman ni Menchi na tumayo hila ang iba nilang kasama sa dance floor. Tara na muna Carla, last na to. Napilitan siyang tumayo at sumama kay Aki sa dance floor. Paglingon niya may kausap na sa Leo na ibang babae. Nakaagad umahon ang inis sa dibdib niya. Pauwi na pala tayo. Hindi mo ba talaga gustong sumama sa hiking bukas? Tanong naman ni Aki sa kanya. Alam mo namang hindi ako mahilig sa outdoor activities at sa kalasingan ko ngayon, parang matutulog ako sa hotel hanggang maghapon. Okay, pupuntahan nila kita pagka uwi namin. Maglilibot tayo sa Baguio bago umuwi.
Thanks. At dahil wala akong kotse, makikisabay naman ako pa uwi sa'yo. Walang problema. Kahit nga sumama ka pa hanggang sa bahay namin. Biro naman niya rito. Kapag sumama ako, baka hindi mo na ako pauwiin. Ganting biro naman ito sa kanya. Tumawa naman si Aki. Lalo kang gumaganda ngayon, tapos wala kang boyfriend. Uy, ano naman? Pwede bang maging tayo kahit isang araw lang o kahit ngayong gabi lang? Hindi nga pwede. Gusto kitang halikan. Sorry, lasing na rin kasi ako, kaya kung ano-ano nang sinasabi ko. Subukan mo lang, Aki. Susubukan ko talaga. Hindi pa niya naiintindihan ang sinasabi nito, ay bumaba na kaagad ang labinto sa labi niya. Muling nagkislapan naman ang kamera. Nagpalakpakan naman ang mga kaibigan niya. Siya ay hindi pa rin nakakabawi sa pagkabigla niya. Miss Sullivan, is he your new lover after you break up with your longtime boyfriend in Paris? Lover? Parang nasisilaw siya sa maraming kamera at parang lalong dumami ang tao sa dance floor dahil sa pag-uusyuso. Hinanap ng mga mata niya si Leon. Salubong ang kilay nito na nakatitig sa kanya. Aki and I, we want to keep our relationship private, please understand. Si Aki ang sumagot sa tanong nito. Can we get an exclusive interview with you both? We'll issue a statement tomorrow. Wika naman ni Aki. We want an exclusive on our channel. Sigaw naman ng isang reporter. Here's my calling card. Kinuha naman ni Aki ang inabot ng reporter, pero tutol ang dibdib niya. Wala naman talaga silang relasyon. No. No. Umiiling siya para tumigil na ang reporter. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila, pati na rin ang cellphone ng mga taong naroroon. Sanay naman siya sa ganoon sa Paris, pero dito ay nagsisikipan siya sa dami ng tao. Nakakapit pa rin siya sa braso ni Aki. She said no. Malakas na wika ng bariton ng boses na tila humahawi sa maraming tao roon. Leave her alone. Bumulong ito kay Aki saka kinuha ang kamay niya sa braso ng kaibigan. Tila naman siya naging sunod-sunuran kay Leon nang iharang nito ang katawan sa maraming tao. Tuloy-tuloy sila sa paglabas ng bar. Hanggang sa makasakay sila sa kotse nito ay hindi siya nakaimik.